Kimbo, labis-labis ang pagkabigo. Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo nasaktan at halos hindi makakibo nang lumabas ang resultang hindi ito nanalo bilang mayor sa Marikina. Taong bayan, tuluyan na ngang kinamumuhian ang mga alipores na kawatan ni Romualdez. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Hindi nga halos makapaniwala si Stella Kimbo na natalo siya bilang mayor ng Marikina. Ayon pa sa kanya, sobrang sakit umano ng kanyang nararamdaman lalo pat hindi niya akalaing walang taong naniniwala sa kanya. Kaya naman, Stella Kimbo, napaiyak na lang at hindi nakakibo. Narito ang video mga kababayan. Pag-usapan natin ngayon ang pagkatalo ni Congresswoman Stella Kimbo bilang mayor sa Marikina City. Meron siyang pag-aamin. Yung pagkatalo, at least honest siya. Sabi niya, aaminin ko, masakit. Napakasakit, Mami Stella, ang nangyari sa iyong buhay. Napakasakit, Mami Stella, sabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin. Napakanta tuloy tayo. Okay, so ito, the Manila Bulletin na na news, believe ako sa kanyang honesty. Ito po ang news. Stella Kimbo admits to being hurt by defeat in Marikina mayoral race. Published May 13 by Elzon Quismorio. So, Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo lost the mayoral race to Representative Marjorie Ann Teodoro of the 1st District, and it hurts. In her concession post on Facebook Tuesday afternoon, karon lang, May 13, Kimbo said that she humbly accepted the poll result despite it being an unexpected one. Hindi niya inaasahan na matatalo siya. Ang tinig, ito ang sabi niya, ang kanyang post sa Facebook. Ang tinig ng taong bayan ang siyang nangingibabaw. Hindi ito ang resulta na inaasahan natin at aaminin ko masakit. Pero buong kababaang loob naming tinatanggap ang pasya ng taong bayan, kalakip ang buong paggalang sa ating democratic process. Pinatakbo natin ang kampanyang ito ng may katotohanan, integridad, at pagmamahal sa Marikina. At kahit hindi ito ang inaasahan nating resulta, ang ating pinagsamahan, ang pag-asa, ang mga kwentuhan, ang kilusan para sa tunay na solusyon ay hindi mawawala o masasayang. Sabi niya, dinagdagan pa niya, sa lahat ng volunteers, staff, at taga-suporta, maraming salamat. Taos puso rin ang pasasalamat ko sa bawat Marikenyong nagbukas ng pinto, tumanggap sa amin sa kanilang tahanan, nagbabahagi ng kwento, at humamon sa amin na mas pagbutihin pa ang aming paglilingkod. Okay. Despite the solemn tone of her post, the 2nd District Congresswoman insisted
that this wasn't the end. Wow! Palaban! Hindi ito ang katapusan. Sabi niya, may plano sa 2028 kung this wasn't the end. Ito. Hindi dito nagtatapos ang lahat. Ang malasakit ay hindi natatapos sa halalan. Magpapatuloy ang laban para sa mas maayos na serbisyong pangkalusugan, trabaho, edukasyon, at pamahalaan, anumang posisyon o kakayahan ang ibigay sa atin upang maglingkod. Okay? So, ang tumalo sa kanya ay asawa ng outgoing Marikina Mayor Marcy Chodoro. Sa Marikina din, itong si Senator Coco Pimentel, talo rin siya sa pagiging kongresista sa Marikina. Kaya, dalawa ngayon ang umiiyak sa Marikina. Senator Pimentel and Senator Kiko Pimentel. Oh, it's crying time right now for Madam Estela. I can see that faraway look on her eyes. I can tell by the way she speaks in public that it won't be long before it's crying time. Talagang ganyan po ang buhay sa politika. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Skylet Nera, sayang besh, di mo na maaura yayamanin mong mga bags. Hindi na daw nila makikita ang mga mamahaling bags. Grabe naman tao ito. Silosa Deo, condolence. Sabi nitong isa, masakit talaga at lalo na ang dami mong nasa wishlist na bibilhin mo, sana milyon-milyon ang halaga. Benito Kamama, laki ba na gastos mo? Digital na kasi ang karma kaya mabilis. Mag-online selling ka na ng mga bags mo para makabawi, wala ka na. Hindi ko na lang basahin. Sandoval Jonas, talo na nga. May kailangan pang sagutin sa Supreme Court. Very sad. Ito ngayon ang next question. Yung oral arguments sa Supreme Court kalakip o kaugnay sa kaso sa 2025 national budget, kailangan niyang mag-appeal. Okay? Excited na akong makita o mapanood si Teacher Estela na gigisahin ng mga marurunong maprinsipyo na mga maestrado ng Supreme Court. Tama ba yung May 18? Correct me if I'm wrong. So, good luck po, Congresswoman Estela Kimbo, sa iyong pagharap sa Supreme Court. Sana makapasar ka with flying colors. Kaibigan, salamat sa inyong subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin ninyo